Manigod ko kayong binabati. Alam ko sa pagsali sa panahon ito, expect ninyo ang tradisyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin. OMG mga kababayan, ang isang nakakahiyang tagpo sa Pangulong Marcos Jr. habang nagsasalita sa kanyang video greeting dyan nga po sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ito po ang nangyari mga kababayan. Matindi po ang mga nagbo sa kanya. Ang lakas mo naman ng loob kasi bangag na magsalita ka pa dyan. Samantalang alam mo naman na halos 99% ng taga Mindanao sumusuporta po yan kay Pangulong Duterte at kay BP Inday Sara. At ang ginawa mo kay BP Inday Sara at kay Pangulong Duterte, ano? Ngayon, aasa ka? Babati-bati ka? Ayan mga kababayan, nakatanggap po ng matinding boo at sigaw po nila habang nagsasalita itong si Marcos Jr. Duterte! Duterte! Ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapambatang atleta. Di ba mga kababayan, nakakahiyang tagpo po ito para sa isang Pangulo? Aba mga kababayan, patikim pa lang po yan. Dahil ang atin pong pag-uusapan ngayon, ang matindi pong naganap dito sa Senado. Ito po muna mga kababayan, papatikim ko sa iyo kung ano po ang naganap sa Senado. That's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas. Pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi? Ayan mga kababayan, kitang-kita ito ritong nagsasalita. Itong si Salamat Kayo Mr. Chair. Ano ho? Na talagang takot na takot pag nagbalik po ang Duterte presidency. Ano ho? Takot na takot. Bakit kaya takot na takot sila mga kababayan? Aba, dito po nagkagulo ang Senado. Kani-kanina lang po yan mga kababayan. Hanggang ngayon pa po, hindi pa po tapos. Ano ho? At pinag-aawayan pa. Ito pong gusto pong ipa-strike. Pinapatanggal po sa record. Ito pong video kung saan ang pagbubuking ni Senator Amy. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang talaga, ano ho? Ako, wala na talaga akong tiwala sa mga Marcos. Alam ko si Senator Amy, isa siya sa kasangkapan kung bakit nabudol si BP Inday Sara. Pero siguro, yung taas yung langit, di ba? May ano na rin siguro, may purpose din siguro eh. At kung magbabasa tayo sa Biblia, in fact, nakasulat doon, no? Na lahat ng mga bagay ay nangyayari, sama-samang nangyayari, mabuti man o masama, para sa mga taong naglilingkod o nagsisiibig sa Kanya. Mga kababayan. Siguro pinahintulutan po ito mangyari, no? Para makita talaga natin kung gaano po talaga kasama ang mga Marcos o gaano po talaga sila kabuti. Kasi hindi po natin tayo, hindi ko na inabot eh. Sorry kasi 19 pa lang po ako eh. Bata pa po tayo eh. Naintindihan nyo na yan, ha? Batang-bata po ako, hindi ko po maabutan po yung martial law, okay? So yan mga kababayan. Ngayon, eto po. Ano bang nangyari dito at biglang nagkagulo? Halos lahat po ng 11 senador. Munti ka na po, pati si chairman ng Committee de Silencio ay nakapagsalita. Pero hindi po pala. Munti ka lang. Mantakin nyo, para silang mga, alam yung bulati mga kababayan na napatakan ng asin. Alam nung nangyayari, anong itsura ng bulati pag napatakan ng asin? Ganun po ang nangyari sa kanila nang may pinakawalan na video itong si Senator Amy Marcos. Kung ready ka na mga kababayan, magtutuloy-tuloy na po tayo dahil may nag-comment, ituloy mo na ang video, huwag ka nang daldal ng daldal. Sorry po, kasi kailangan po mayroong daldal ng pakunti-kunti. Bakit? Kasi i-strike out po ang record na to, yung video na to. Gets mo? Makaka-copyright po tayo at magkaka-violation po ako. I hope na naunawaan nyo po yan ma'am. Kung hindi po, wala po magagawa. Lipat na lang po kayo, diretso na po kayo doon sa iba. Alright? Okay po, kasi reaction video po ito, hindi po ito yung mismong pinanggalingan ng source. Ganun po ang batas sa YouTube. Okay? So, eto na po. Maraming salamat muna sa mga walang sawang sumusubaybay, mga bago pa lang ngayon. Paki-like at paki-share ng ating video. Thank you. Tuloy na tayo mga kababayan. Ito po yung video kung saan balitaktakan. Ito muna, yung bandang dulo na, magaling talaga ito sa Senator Alan mga kababayan. Ang galing-galing talaga nito sa Senator Alan. Maniwala kayo. Yan, pinusasan, isasakay sa sasakyan ng NBI.
Tingnan nyo sa kaliwa, yung mga taga-NBI, pinipigilan yung ibang usaan na tulungan si Terence. Pinagtulungan ang isang Senate Security OSA Terence Lim ng mga taong allegedly, I'm not sure who they are, within Senate premises na nambugbog. Yung punot dulo nito ay hindi tayo sigurado kung ano ang kanilang gustong gawin. Madam President, I am 1,000% sure, 10 times over 100% sure, that hindi to inauthorize ni Senate President Soto. In fact, when this happened, ako na ang Senate President. So I'm also 1,000% sure na hindi ko to inauthorize. And if you look at our rules and the Constitution, we have jurisdiction over our premises. So, dun sa nagsasabing hindi natake ang Senado, sige, nagpipigil na nga ako, hindi na nga ako nagsasalita eh. Pero nakita nyo nangyari yan. So ano yung context ng CONAS? I don't take it against Senator Soto, Senator Lacson, Senator Bam Aquino, Senator Kiko. They were not senators from 2022 to 2025. Ayan mga kababayan, ito napakahusay talaga ni Senator Alan Cayetano, ano? Bagamat pinagbibintangan po sila, ha? Ang dami pong mga yaw-yaw nito pong mga 11 talunan ng mga senador na ito. Itong hindi makamove on na parang iniwanan ng jowa, na sinabihan na ng jowa na hindi na kita mahal. Pero alam mo yun, buntot ng buntot pa rin, nagiging stalker na po sila. Ganun po ang dating nito pong mga 11 senators na ito na hindi makamove on. Na ginawa rin naman nila yan nung araw, di ba? Doon kay Senator Chis Escudero. Ngayon, hindi sila makamove on sa nangyari nito. At ano ba talaga ang pinag-awayan, mga kababayan, dito po sa Senado ngayon? Bago yan, napakahusay po talaga ni Senator Alan Cayetano. Kung tutuusin, pwede na siya magwala dyan eh. Kung tutuusin, pwede niya lang ipadampot kagad yung mga MBI na yun eh. Kasi unang-una, trespassing po sila. Wala po silang karapatan pumunta dyan. Tandaan po natin, executive, legislative, at judiciary, co-equal government po yan. Ibig sabihin, may karapatan pong katulad nung sa executive, ito pong Senado, ganun man din po ang judiciary. Alright, mga kababayan, kasi co-equal nga po sila of the government eh. Co-equal nga eh. Tapos papasok ka dyan, ikaw ngayon yung mag-aasta-astang, yung mismong nagbabantay doon, ng nangangalaga doon ng kaayusan, yun ang bubugbugin mo, at binugbog mo, gusto mo pang ipaulong, gusto mo pang bitbitin, ayun, kitang-kita naman sa video. Sino ngayon ang nagtanggol dito? Di ba yung mga majority, yung 13, nasaan ang 11? Anong sinasabi ng 11? Wala. Nga. Mayroon pala, si ano lang daw po, mga kababayan, si Zubere. Si Zubere daw po, isa sana ano dyan. In fairness naman so 10, yung 10 na yun, na napakaiingay, nasaan kayo? Nung mismo ang inyong tao dyan, ang binastos. Hindi binastos, binugbog talaga nitong NBI. Nasaan kayo? Tapos ngayon, kayo magsasabing, ang Senado, nakakahiya na. Pues, dagdagan pa natin. Mga kababayan, makikisuyo po ko sa inyo. Paki-record nyo po itong portion na ito kasi baka po, ma-strike out na po ito at hindi na po ito may palabas. Ang kagandahan po dito mga kababayan ay hindi po ito na-strike out. Pero tandaan po natin ha, minution po ito, lahat po sila gusto pong ipatanggal po itong video nito. Pero bago po ma-delete yan, bago po mapabura yan, dapat i-screen record na po natin lahat. Sabay-sabay po tayo mga kababayan mag-screen record ng bidyong ito. Napaka-importante po nitong bidyong ito kasi ito po, hindi na po ito mawawala. Dapat mga kababayan, itago na po natin ito dahil napakatindi pong ebidensyang pinakawalan ni Senator Amy dito. Ito. Obtaining documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change
With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garapalan, obvious na obvious, iniisa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan alas 7. Pinagmamalaki nilang may nangangamusta. Si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsi-reply. Last convo, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya ang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin eh, impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas, pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside the government to claims of a possible no election scenario? Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinumpute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin ito si Inday Sara. Meron ako idadagdag maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Nagagaling ng bata ngayon eh.
magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kabataan na patakbo nitong bansa. Baka puro matino pa mailagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, ba, si Vico, na tumakbo. Sabi ko na Maging qualified. sila ng ganun eh. Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun. Hindi ko naisip si Vico ron. Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson, na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang malilikom sa 2027. 2028 national budget dapat pigilan. 2028, alam natin, that's the election budget. And also be the CONAS budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng 2 bagay: pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala nang makain, nagpapakamatay na mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at mabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Yan, mga kababayan. No elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino
Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa, gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang... Alam mo, dito sa ginawa ni Senator Amy, maniwala kayo. Ako humanga ako sa kanya. Humanga ako kasi talagang nag-all out na siya eh. All out na ito mga kababayan. Oo. All out na ito. No? Total, madami naman ang mga senador, mga kababayan. Ano? Isisingit ko talaga ito. Isisingit ko ito kasi di pa ba sapat yan mga kababayan? Kung hindi dahil kay Senator Amy wala tayong ganito ngayon ng mga impormasyon. Mabigat po ito mga kababayan. Kapatid niya po yan. Diretsyo na po. Wala na po dito atrasan. At nananatili po siya kay BP Inday Sara. O tingnan nyo ha. Kung sakasakaling hindi pa rin atin ito. Hindi pa rin siya bumaliktad. Hindi nandun siya ngayon. Hindi pa rin natin hawak ng taong bayan yung majority ng Senado. Di ba? Mga kababayan, gaano kadilim kaya kung wala ang katulad ni Senator Amy? Hindi ko po pinupuri si Senator Amy ng parang sasambahin, hindi. Pero talagang humanga ako mga kababayan. Kasi, biruin mo, mabigat po ito eh. Kung tutusin talaga, sa bagay mga kababayan, siya lang po talagang may kakayahan ng ganyan. Una, yung kanyang sinabi noon, na yung kanyang kapatid ay mula umaga, tanghali, hapunan, kasama pang asawa, anak, pulburon dito, pulburon doon. Wala pong kayang magsalita ng ganyan. Kasi lahat po nang magsalita ng ganyan, katulad ni Tatay Digong, ayun, pinadala sa dahig. Sino man kinakasuhan. Di ba? Gamit-gamit si Pinokya. Kilala niyo si Pinokya, di ba? Auntie Claire. Pero si Senator Amy, hindi niya makasuhan. At ito pa nga yung Supreme Court ngayon. Di ba sinabi na, inutusan siya na magpa-hair follicle drug test. Anong ginawa niya? Inignore niya. Inayawan niya ang hair follicle drug test. Dapat may mag-follow up dyan. So anong gagawin natin, Supreme Court? Bakit hindi siya po pwedeng mapilit? So ipagpalagay ng taong bayan ngayon, dahil takot ka sa hair follicle drug test, anong ibig sabihin yan? Totoo ang sinabi ni Senator Amy. Na pulburong ka sa umaga, pulburong ka sa tanghali, merienda hapunan. Totoo. Totoo. Di ba? Ayaw mo eh. Takot ka eh. Kasi yung sinasabi nila, si Bato kung walang kasalanan, ba't hindi sumuko? Kung hindi rin pala addict si Marcos Jr., bakit takot magpa-hair follicle drug test? Ayon sa kanyang ate. Di ba mga kababayan? Tama hindi? Ito, laktawan na po natin. Dito na po, pagkatapos si Senator Amy, ito na po si Zubere. Ay niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad niya, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako. Nagalit si Zubere mga kababayan. Sabagay, ang fairness din dito kay Zubere, sinasabi nga niya, nung panahon na yun, sa kanyang siya pang Senate President, nung inumpisahan ni Martin yung PI niya noon, talagang lahat sila unanimous. Wala pong pumabor dito po sa PI o pagbabago ng konstitusyon. Ang problema mga kababayan, gumawa po sila ngayon ng panibago na namang galaw. Nagbabago ng lahat eh. Nung panahon na yun, kay Martin yun, at buo pa silang lahat, magkasabwat pa, ay talagang pilit nilang gagawin yun. Ang panahon na yan, sa Senator Rubin, siya pa yung dyan eh. Siya pa yung chairman ng foreign or yung tungkol sa Constitution, di ba? So hindi pa nila po, ayun tama, amendments of the Constitution. Hindi pa po nila magawa yun. Dahil kukontratin siyempre si Senator Rubin kasi nga ang gagawin nila iba eh. Gagawin nila or Senate or
Congress. Ganun na lang. Sumaiitsapuera na po ang Senado doon, mga kababayan. Kasi mangyayari, pwede na pong aprobahan na lang ng Senate, ng Congress, kasi nga mas paramihan na sila eh. Di ba? Kumbaga, isang bilang na lang nila, hindi pwede kasi iba po yung branch ng Senado. Iba po ang scope ng Senado, buong Pilipinas. Samantalang ang Congress, mga party-party list lang naman yan, tsaka yung mga district-distritong mga maliliit sa ating bansa. Eh ito, buong eh. Di ba mga kababayan? So yun. Humanga naman ako dito sa pagdating doon kasi nga talagang sila talaga pinigilan. In fairness sa kanya mga kababayan, siyang nag-motion dapat ipa-strike out. Pero mahusay po ang si Senator Marcolita. Na ano din kaagad nila. Kasi tingnan mo itong babaeng ito, sinabi yan ni Senator Marcolita, itong sinabi nitong babaeng ito. Of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Bakit ganito ang Grabe no, ang full-blown Duterte comeback daw is very danger. Nakakatakot ang sinasabi nitong Dimbak siya Queen ba din ba ito o PhilHealth Queen? May mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit Very real and present danger daw pagka nakabalik ang mga Duterte? Saan ka nakakita ng ganun? Ang ganda-ganda nang nangyari ng panahon ni Duterte. Di ba mga kababayan, maraming project, may pandemic pa, buhay tayo lahat. Panoorin natin si Senator Marcolita dito mga kababayan. Kasi nga po, pinapa-strike out lahat yan ni Zubiri, nag-motion siya. At lahat ng kanyang mga kasamahan, maliban lang kay Lito Lapid, ay nag-second demotion doon kay Zubiri para i-strike out ko or tanggalin na sa record. Mga kababayan, ganito sa mga hindi pa nakapag-record, i-record nyo po balikan nyo mga kababayan tong video na to, yung kanina, i-record nyo po yun kasi po para tayong taong bayan may record na tayo para hindi na nila po tayo basta-basta maluko. Salamat na rin kay Senator Amy kasi nilabas niya yung buong video na yun. At nandiyan si Lito Banayo, di ba? At saka na mga kababayan, inamin po yun na nangyari po talaga yun ni Soto. Inamin ni Soto mga kababayan at inamin din ni Lacson. Mayroong isang video na si Lacson daw yung source eh. Inamin niya. Hindi, nandito rin po yung mga kababayan. Mahaba lang po kasi ito. Hindi ko na po pwedeng mapakita ko sa inyo ng buo. Okay, ito lang po ng mga mahalagang kunin natin. Madam President, kung yung pinay-strike out, kasama po yung video na nakita natin na kung saan ay nagsasalita ang ating kasama, Senator Risa Ontiveros. Kasi po sinabi niya, while VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Sa akin po, walang problema rin. Opinion niya yun eh. And we have to respect that opinion. Yan po ba'y pinaalis natin? Gusto ko lang pong malaman, isa-isahin natin. Pangalawa po, nakita ko rin po yung sarili ko. Kasi po, ako'y naanyayahan sa isa. Po ako, totoo po bang merong connection yung coup? Kasi po ang tawag coup hindi naman po coup, karaniwang nangyayari po sa buhay ng Senado yun eh. Palitan talaga yan. Maraming beses na po yan. Ang sabi ko po, kasi kinukonekta daw nila sa impeachment. Sabi ko, hindi po siguro. Sabi ko, dahil sa ngayon 12 kami. Hindi man kinakailangan naming mag-coup para lamang i-prostrate natin yung impeachment. Maliwanag po yung sinasabi ni Senator Marcolita mga kababayan. Tungkol po doon sa impeachment na sinasabi nila, dinadahilan nila, na ito daw ay yun ang dahilan kung bakit nagkudita itong mga senador at pilit nga or kinuha nga nila ang pagiging pamumuno ng Senado. Dahil doon sa impeachment. Maliwanag naman po siyam lang po ang kailangan nila. 12 na po sila bonus na si Senator Bato dahil yung pagdating ni Senator Bato, binuhis niya ang kanyang buhay. Sa kabila ng may mga nakaabang na mga MBI, pumunta pa rin si Senator Bato, na ito naman mga MBI, pinayagan nung dating Senate President yan sa Soto noon. Diba mga kababayan? So makikita nyo rito, sino po talaga ang nanggugulo sa Senado?
Maliwanag mga kababayan, ito pong 11 senador, sila po yung nanggugulo, sila po yung nagpapagsak ng credibility ng Senado. Di ba? Dahil hindi po sila makamove on. Bakit? Kasi po, takot na takot sila sa napipintong pagbabalik ng Blue Ribbon Committee hearing. Yun po yung talagang dahilan nito. Huwag na po tayo maglukuhan. Kasi kung wala po yung Blue Ribbon Hearing Committee, baka wala po ganito mga kababayan eh. Alin? Di ba si Lacson, ay si Soto nabanggit doon sa ano, na may malita din nung mga dating Marines? Paano yan, di ba? Di ba dapat Soto kung talagang ano ka nga, wala kang kasalanan, di ba dapat mas maganda nga ipatawag mo dyan para malaman talaga. At least napatunayan sa publiko. Maraming makakakita niyan, milyon-milyon mga Pilipino, hanggang ibang bansa mapapanood yan. Na napatunayan mo talaga na hindi ka sangkot dyan. Di ba? Di ba ayaw mo nun para mas malinis ka? Oh. Parang katulad din sa binabato niyo kay Bato. Kung walang kasalanan si Bato, bakit nagtatago si Bato? Oh. Ganun man din, balik din namin sa inyo. Kung wala rin kayong kasalanan at wala kayong kinalaman dun sa mali-malita na sinabi ng mga Marines, bakit hindi rin kayo mag-conduct ng hearing? Bakit kayong ni Lacson noon ay magkasabwat para patigil ng hearing? At hindi nyo ipatawag sa Saldico, 18 Marines, Chavit Singson, Gutesa. Bakit ngayon? Di ba mga kababayan? Palagay ko po hindi. Yung po bang opinion ko na yun tatanggalin? Gusto ko lang pong malaman. Kasi po, meron pa po nga sinabi, sinungaling. Meron din po nagsabing gano'n eh. Ang ibig ko po sabihin, Madam President, ngayon po nakita natin the vibrancy of democracy in this chamber. Isa-isa po silang nagsalita lahat. Nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang panig. Hindi po ba maganda ngayon na nakita ng taong bayan, nagamit nga lang po yung kanyang presentation. Pero naging daan para mapakinggan ng buong mamamayan. At sila na po ang final arbiter, Madam President. Ako nga po eh. Ako nga po. Kailan lang nag-privilege speech ang isa sa atin dito. Habang nagsasalita siya, pinadaan niya ang isang slide na merong isang papel, na merong takip, at pagkatapos merong nakasulat, care of Congressman Marcoleta, 500. Isang kapirasong papel na tinakpan. Nung hindi pinatos ng media, kinabukasan, nagpa-interview siya, hindi minsan, 2 beses, para lamang ipangalandakan ang importansya ng papel na may takip at merong nakasulat, care of Kong Marcoleta, 500. Nagsalita po siya sa media 2 beses at paiimbestiga raw ako sa ombudsman. Dahil po ba sa media nangyari yon at hindi dito? May diferensya po ba? Wala. Walang diferensya yun. Pareho lang yun. Napakasensitibo natin sa ibang banda. Pero hindi natin nakikita ang ginagawa natin. On the other hand, bakit po hindi nasasagot hanggang ngayon yung tanong ni Senador Risa? Bakit po tayo nagkaganito ngayon, Madam President? Kasi po, napigilan lang akong magtanong. Ngayon ko na po tatanong. Alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, na sa pamimilit ko na, eto pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako po'y humanga sa inyo noon.
Hindi ko na ikukwento yung lahat ng ito. Bakit ngayon? Bakit hindi natin gawin lahat yon? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi. Ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video na kinakampihan ko si Diskaya, nag-bla-bla-bla, na ang asawa ko raw ay independent na ganito. Lahat po. Pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung mga kasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President, nagpipresent siya ng budget for 2025. Inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kang makalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSAA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Hindi po ba? Nagkaroon na po ng admission. Tinanong ko pa nga yung ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi. Naniwala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, mag-coordinate kayo sa OSAA? Alam po ba niyo, Madam President, kung ako po ang Senate President, kaya ko lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan yon, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako, utang na loob. Huwag dito. I will do that. Pero ano po nangyari? And the rest is history. Hinabol po ng hinabol, kamuntik na pong nahulog sa hagdanan ng Senator Bato. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po bang isa sa mga minority counterparts natin ngayon, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigasyon. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako? Madam President? Wala po. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Salamat po, Madam President. Yes, thank you very much. That is noted. Senator Rodante Marcoleta. Ang galing talaga dito ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Tukoy na tukoy talaga niya kung ano ang mga nangyayari at ano pa ang mga gustong ipalusot at gusto lang po nilang narrative na ipakita sa taong bayan. Bulgaran po, nabulgar na po. Ito, tandaan niyo mga kababayan, right after po nung privilege speech ni Senator Marcoleta, hindi po ito sa motion po ito, opposing motion po kasi siya dyan kanina, no? Kasi nag-motion itong si Subere na strike out lahat yung napanood na nating video kanina, yung presentation ni Senator Amy. Na doon nga, bumulaga ang lahat. Yun ang kinestyon ni Senator Marcoleta. Kung lahat ba yun, ipapa-strike out, maswerte kayo talaga mga kababayan, ito pong Senate President ngayon ay mabait. At ang tawag dito yung nakikisama. Hindi ibig sabihin na masamang in the sense na makisama. Ayun, diplomatic. Palibhasa kasi si Senator Alan, nagtrabaho po siya sa DFA. Siya dati yung naging DFA secretary yata, di ba? So, alam niya yung diplomat. Alam niya yung diplomasya. Hindi porket minority yung mga yun at kami dito majority, lahat na lang, kami na lang mangyayari lahat ang sasabihin namin. Ang ganda ng suggestion ng Senator Alan, mga kababayan, kasi instead na i-strike out dun nga sa motion ni Subere,
at lahat nga yung 10 ay nag-second demotion doon kay Subiri na para i-strike out daw lahat yung pinalabas ni Senator Aimee. Eto naman si Senator Marcolita ay nag-counter motion na hindi, wag i-strike out dahil nandoon ang sinasabi ni Risa Hontiveros. Yung sinasabi ni Risa Hontiveros na ang full-blown daw na pagbabalik ng Duterte ay isang real danger. Saan doon ang danger? Pakipaliwanag kami, Risa Hontiveros. Ang kapal naman ng mukha mo pag sabi mo na danger si Vice President Sara Duterte or ang mga Duterte na kabalik. Saan ang danger? Nakulong na nga eh. Kinidnap mo nyo na nga sa Tatay Digong, may danger pa dyan. Diba? Mag-iinit talaga ang ulo mo eh. Pagkatapos gusto nilang pa-strike out. Pero nung silang nagdadaldal dyan, walang nag-motion sa kanila na i-strike out yung sinasabi ni Hontiveros. Pansin nyo mga kababayan ang tuso nitong mga hinayupak na ito na hindi makamove on. Nagsalita din si Tulfo, yung dalawang Tulfo. Yung isa yung Tulfo na tungkol lang sa mga kabit-kabit, tungkol lang sa barangay-barangay, security guard. Pero pagdating sa flood control, tamimi. Pero sa mga chismisan, away mag-asawa, ayun. Mabilis pa sa alas 4, lalo na kung viral ka, lalo na kung sikat ka. Lalo na yung mga vlogger kang sikat, mga talagang nakakatulong na mga vlogger, mga charity vlogger, mga kababayan, nakakatulong yun. Kung tutuusin nga, NGO na yung mga yun eh. Yun ang mga kayang-kaya niya. Pero pagdating po dito sa mga malalaking issue, wala pa siyang pakialam. Kaya kawawa po tayo mga Pilipino. Pag napunta po tayo dyan, at yan ang mga naging leader ng mga Tulfo, wala pong alam. Hindi po nila kayang bumangga doon sa mga mabibigat, malalaking tao. Unlike ang Duterte, lahat ng oligarch, lahat ng mga matataas na tao sa ating bansa, wala po siyang inatrasan. Kapi muna ako, hindi yan lusaratan kapi yan. We recognize the Senate President. Good afternoon, Madam Chair, Madam Senate President, dear colleagues. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So balikan natin ano ba ang ating tinanim. So allow me to put on record 3 topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number 2, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Ang galing po ni Senator Alan, i-recap ko na lang sa inyo ng konti mga kababayan na ito, pinakita ni Senator Alan dito yung side by side para ma-realize po nitong mga hindi makamove on na 11 senators na minority. Pinakita niya kung ano ang mga dapat makita, no? Facts, evidence, lahat-lahat at mga current events at past events na mga nangyari. Dito, napatunayan mga kababayan na ito talagang 11 minority or 11 hindi makamove on na inagawan lang ng candy. Hindi sila makamove on. Mayat maya, puro kudita. At, di ba ito nga bagong ito ngayong Lunes na to. Talagang marami nang nag-aabang na mayroon ng palitan sa sa Senado na naman kudita na naman sila. Wala buo po yung Senado, 13 po yung mga majority, hindi po yan mawawala. Wala pong hudas dyan. Kasi pag may maghudas pa dyan, para na rin po silang tumalon sa bangin. Maniwala po kayo mga kababayan. Ito sana, hindi ko alam kung naririnig nila. Pero alam naman siguro ito nila. Yung 13 senador ngayon, pag may isa dyan na bumaliktad, para po talaga silang tumalon sa bangin. Kumbaga, nasa bingit na sila ng ng alanganin ng bangin. Ang ginawa mo, makakaahon pa sana ikaw, pero ang ginawa mo, tumalong ka na lang. Ganyan po ang mangyayari sa mga senador na bibitaw dito sa 13. Kasi, yun nga nabuking na yung kanilang planong PI, di ba? Pero ang isa talaga dito mga kababayan sa kanilang pinagtatalunan talaga, hindi si Bato, hindi itong
kay BP Sara, ang main issue ng Senado dito ay ito talagang Blue Ribbon Committee na wag magtuloy-tuloy, mag-imbestiga dahil nandito po talaga ang totoong at tunay na issue. Yung katadigong, KB na yon, andun na yon. Hindi ko sinasabing hindi po yung issue. Kay Senator Bato, ganun din. Pero ang main issue talaga na dapat malaman ng taong bayan, ito pong Blue Ribbon Investigation na pinatulog po ni Lacson sa panahon ni Soto. Kayo mga kababayan, sa tingin ninyo, ano ba ang talagang pinagtatakpan nitong mga 11 senators at ano talaga ang kanilang ninangaw-ngaw, bakit gustong-gusto nilang agawin muli ang liderato ng Senado? Nakikita nyo ba? Kaya gusto nilang maagaw muli kasi itutuloy nila ang investigasyon sa Blue Ribbon? Or what? Kayo na ang humusga mga kababayan. At ito, kay Marcos, ituloy lang natin ang panunood itong kay Marcos nangyari sa kanya bago tayo magtapos mga kababayan. Sa pagsali sa palagang ito, manigod ko kayong binabati. Alam ko sa pagsali sa palagang ito, expect ninyo ang kanahan, ang tradisyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapambatang atleta. Kaya para sa inyo, sa inyong batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa inyong pagsasanay sa pangalan ng Panginoon. Masaya ang ibalita sa inyo. Kauna-unahang pagtataparan. Maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa Paragames bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko na gagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan man kayo magpunta. Dito ninyo matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Lagi ninyong isipin na kami ay susuporta sa inyo kasama ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, guro at mga coach. Dalangin ko ang inyong tagumpay sa paligsahang ito. Daghang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ayan mga kababayan, ang sigaw po ng taong bayan ay Duterte, Duterte, Duterte. Kahit si Marcos Jr. ang nagsasalita kasi nga po isa pong nakakahiyang presidente. Hindi na po nakaka-proud ang presidente natin ngayon. Ang dapat mong gawin Marcos Jr., mag-resign ka na, wala ka naman pong silbi. At hindi ka na po gusto ng taong bayan manatili pa. Mag-resign ka na lang para maayos-ayos na ng BP Inday ang ating bayan. Makabawi-bawi na tayo. Baka wala na tayong utang pag si BP Inday na ang maging presidente. Naniniwala ka ba kabayan? Kung naniniwala ka, comment mo dyan sa baba. At ano pang masasabi tungkol po sa inyong mga panood sa video ngayon. Maraming salamat. Susunod na tayo magbatian. Bye-bye, Pilipinas.